Sonya, mali ito. Hindi ito dapat mangyari. May asawa na ako. Renan, pawiin mo lang ang pangungulila ko. Ipakita mo sa akin hindi ako dapat tanggihan. Patunayan mo sa akin tanga siya na hindi niya ako inangkin. Tumahimik ka, Sonya. Kailan pa? Kailan niyo pa ako iniiputan sa ulo na dalawa? Mga baboy kayo! Ang kakapal ng mga mukha nyo! Sa pamamahay ko pa talaga! Mga hayop! Huwag husgahan ang pagkatao ng may kakulangan o kapansanan sa katawan sapagkat sila ay biktima ng pagkakataong hindi natin inaasahan. Ngunit mag-iingat, may mga lihim ng nakaraan na nagkukubli ng kanilang pinakamadilim na kalagayan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Atin pong pakinggan ang kwentong padala ng isa sa ating masugid na tagapakinig. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Itago na lamang natin siya sa pangalang Tanya, dalaga, mabait, konserbatibo. Isang dalagang pinasok ang pagiging isang nurse ng nobyo ng kanyang kapatid. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa pamamagitan ng tulong ng ate niya. Kaya nang makapasa ito sa board exam, ay kinuha na siya bilang isang private nurse, soon to be brother-in-law niya. Magsisimula ang ating kwento. 30 taon na ang nakalilipas sa malayong probinsya ng Visayas. Isang hasyenda na nagngangalang La Consuelo Mansion na pagmamay-ari ni Arturo. Ang binti ko. Ang sakit. Parang nagliliyab sa init. Tulong! Tulong! Ano yun? Saan ang galing ang ingay na yun? Tanya, gising ka pa ba? Bumango ka riyan. Mang Dindo, kayo po pala. Ano pong kailangan nyo? May ipagagawa ako sa'yo. Tumayo ka muna dyan. Sa kinaihigaan mo. Opo, pero Mang Dindo, may narinig akong pagsigaw. Alam niyo po ba kung saan galing yun? Narinig pala niya si Sir Arturo. Hindi niya dapat malaman ang tungkol roon. Delikado ang pagsisigaw. Wala naman. Baka guni-guni mo lang yun. Guni-guni? Imposible ho. Napakalakas ho ng sigaw na yun. Parang galing sa kwarto ni Sir Arturo. Ay nako, kung alo-along napapansin mo. Kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan. Gawin mo na ang ipag-uutos ko. Ano po ba yun? Kumuha ka ng isang malaking batya. Dalhin mo sa terasa. Para saan ho ba gagamitin ang batya? Tanya, nurse ka lang dito. Binabayaran ka sa mga bagay na ipinagagawa sa'yo. Huwag ka ng maraming tanong. Emergency ito. Opo, Mang Dindo. Mabilis na kumilos si Tanya papunta sa likod ng mansyon. Hinanap ang katulong at hiningi ang malaking batya. Napaisip siya ng gusto saan gagamitin ni Mang Dindo ang batyang iyon. Alanganing oras na ng gabi, naisipan nitong maglaba. Nagmamadali siyang umakyat ng hagdan papunta sa terasa. Madilim sa labas ng terasa na pupuntahan niya. Mula sa kanyang nilalakaran, kitang-kita niya ang isang nakatatakot na figura na anino. Nagdalawang isip siyang dumiretso sa terasa. Ramdam niya ang kilabot na pumapalibot sa kanyang kamalayan. Nang maaninag niya ang figurang iyon, aatras na sana siya nang maramdaman niya
ang pagbangga ni Dindo sa kanyang likuran. Saan ka pupunta? Babalik na po. Papunta po ng terasa. Mang Dindo, heto na po pala ang batya. Ako nang magdadala niyan sa labas. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sige po. Ano yung dala niyang pitsil? Ang baho at napakalangsa. Ano pang tinutungangan mo dyan? Bumalik ka na sa kwarto mo. Opo. Diretso sa kwarto. Huwag ka nang lalabas. Ano kaya yung aninong nakita ko sa terasa? Parang isang life-size na manikin na may nakakatakot na figura. Ay, ewan ko ba. Hindi ko kasi nakita ng husto eh. May mga tao rin sa baba. Bakit bigla silang nagkakagulo? May kaganapan ba rito sa bahay na hindi ko nalalaman? Bilisan niyo pakilos. Hindi tayo dapat abutin ng umaga. Ilang buwan pa lang ako nagtatrabaho rito. Pero ang daming kakaibang bagay na ako napapansin. Pati si Mang Dindo. Nakakapagtaka ang ikinikilos. Minsan mabait. Minsan naman, mainitin ang ulo. Ay nako, talo pang babae. Sala sa init, sala sa lamig. May tumatawag sa telepono. Sino naman kaya ito? Hello? Arturo Cuenco Mansion? Who's on the line, please? Hello, Sistiret. Ako to, si Sonia. Ate Sonia? Hi, kumusta? Okay na okay. Heto, sexy at maganda pa rin. Kailan ka ba hindi naging maganda at sexy? Teka, nasan ka ba ngayon? Dito lang sa tabi-tabi. Babalik na ako ng La Cuenca Mansion. Excited ako makita ka. Talaga, ate? Sige, sasabihan ko si Sir Arturo na pabalik ka na. No, sis. Gusto kong sorpresahin si Arturo sa pagbabalik ko riyan. Kaya huwag mong sasabihin sa kanya, okay? Yes, ate. And one more thing, baka hindi ako madalas makituloy sa mansyon ni Arturo sa pagbabalik ko dyan sa La Cuenca. Kaya kung ayos lang sana sa'yo, doon muna ako sinuupahan mong kwarto. Ha? Pero ate, baka magalit si Sir Arturo niyan. Matagal kayong hindi nagkita. Tapos sa inuupahan kong kwarto ka tutuloy? May mga bagay lang na dapat pag-isipan muna. Kaya nga ako umuwi eh. Pag-isipan? Tungkol naman saan? Tanya, hindi tamang sa telepono natin pag-usapan ng mga bagay niyan. Ibababa ko na tong telepono. Mahaba na raw ang oras ng pagtawag ko. Mukhang limitado ang oras ng tawag sa halagang 5 piso. Nagagalit na yung may-ari ng landline na to sa terminal. Sige ate, mag-iingat ka. Hihintayin ko na lang ang pagdating mo. Masaya si Tanya sa balitang natanggap niya. Babalik na ang kanyang ate. Natapos na ang kontrata sa pagtatrabaho sa abroad. Matatapos na rin sa wakas ang 2 taong long-distance relationship nila ng kanyang amo. Matagal ring hinintay nito para sa muli niyang pagbabalik sa La Consuelo. Kinaumagahan, pagising ni Tanya. Isang ingranding dekorasyon ang nakaset up sa pinaka-beranda ng mansyon. Hindi man lang niya namamalayan ang mabilisang paghahanda ng mga taong kinuha ni Arturo. Sa puyat niya, hindi niya namamalayang tanghali na pala siya nagising. Paglabas niya ng kanyang kwarto, nakita niya ang pormal na postura ng kanyang among si Arturo. Nakaupo sa kanyang wheelchair, may hawak na bangket at maliit na kahon, tensyonadong naghihintay. Ano ito? Tinanghali lang ako ng gising. May grand entourage agad. Mang Dindo? Anong balita? Sir Arturo, paparating na po siya. Ihanda mo agad ang lahat. Ayokong masira ang lahat ng ating plano.
Opo, sir. Dumating na si Sonia. Lalo siyang gumanda. Hi everyone! I'm back! Si Ate Sonia nga ang dumating. Teka, ang ate ko ba talaga yan? Ang laki ng ipinagbago niya. Mula sa pananamit, pati na sa pagkilos. Wow! Ano to? Ang ganda! May pabonggang pa-entrance pa sa beranda. Sonia? Hi Arturo, Thurling. I miss you. Ano meron dito? It's been 2 years, Sonia. Sa wakas, nandito ka na. Madam Sonia, maligayang pagbabalik mo. Salamat sa pagbati, Mang Dindo. Arturo, Thurling. Ano to? Bakit may mga decoration? Bakit Hindi ka ba masaya sa lahat ng mga nakikita mo? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang talaga ako. Para po sa inyo ang lahat ng ito. Maaga pong pinahanda ni Sir Arturo. Oh! Para sa akin lahat ng ito? Ang ingrande naman. Tinalo ko pang isang entourage sa isang kasal. Hindi mo ba nahalata kung anong ibig sabihin ng paghahanda ko sa pag-uwi mo? Well, hindi eh. Para saan ba talaga ito? Iisipin ko. Ay, alam ko na. Surprise ito para sa pagbabalik ko. Well, Arturo, nasurpresa mo ko. Nakakainis nga lang. Kasi dapat ikaw ang isusurpresa ko pagdating ko. Pero ikaw pa itong may pasabog. Siyempre dahil 2 taon mula nang iwan mo ko rito. To pursue your career. At napag-usapan natin to, di ba? Oh, well, sa bagay na yan, may ilang bagay tayong dapat na pag-usapan. Sonia, eto na yung takdang panahon. Nangako tayo sa isa't isa na sa pagbabalik mo, ikakasal na tayo. Ngayong nandito ka na sa harapan mo mismo, nais kong tanungin kung handa ka bang magpakasal sa akin? Ha? Arturo? Sing-sing? Wow! Para pala sa isang proposal ang pabonggang dekorasyon na Sir Arturo. Sa pagbabalik ni ate, nakakakilig. Sonia Florendo, will you marry me? Arturo? Say yes! Ano pang hinihintay mo, ate? Ay, siya nga naman. Umuo ka na, madam. Say yes, Ma'am Sonia! Say yes, Ma'am! Nakaabang silang lahat sa sagot ko. Sonia, Ano ba naman to? Para naman akong nahit and run nito. Anong isasagot ko? Naluluha si ate. Siguro, kinikilig na siya. Miss Sonia, kanina pa po kayo tinatanong ni Sir Arturo. Ano pong sagot ninyo? Bahala na nga. Yes! Sonia, salamat. Mahal na mahal kita. Sandali. Isusuot ko lang itong singsing sa'yo. Arturo, sandali lang. Congratulations sa inyong dalawa, Sir Arturo at Madam Sonia. Nagkamali ata ako ng pagsagot ko ng yes. Parang kailangan kong bawiin. Arturo, pwede bang... Mamaya na tayo mag-usap. Naghihintay na ang lahat para sa makakain. Tara na sa loob. Marami akong ipinaglutong paborito mong pagkain. Sabay-sabay natin pagsaluhan. Dindo, sabihin mo kay Charing, ihanda na ang lahat. Opo, Sir Arturo. Lagot na. Mamaya ko nababatiin si ate. Ayokong sirain ang masayang moment nila ng amo ko. Pinagmasdan ng lahat ang paghahanda ng pagkain ni Arturo. Sa muling pagbabalik ni Sonia,
Hindi maitago sa mga mata nito ang excitement na muling makakapiling ang kanyang pinakamamahal. May mga pagkakataong gustong pumunta ni Sonia sa kanyang kapatid pero hindi niya ito magawa dahil palagi ang pagdikit sa kanya ni Arturo. Panay ang tanong nito kay Sonia sa kung ano-anong mga bagay na napagkakaabalan niya sa abroad. Palibasa kasi, sulat lang ang komunikasyon nila noon. Mas gusto nitong sulitin ang mga oras nitong magkasama sila. Natapos na ang kaabalahan sa maghapong iyon. Nakapasok na sa wakas si Sonia sa guest room na kadalasang ginagamit niya kapag naruroon sa mansyon. Dito na nakakuha ng pagkakataon si Tanya. Napuntahan ang ate niya. My gosh, may jet lag pa nga ako. Sinalubong naman agad ako ni Arturo ng handaan. Hagado beresosa na tuloy ako. Gusto ko mag-beauty rest. Ate! Welcome back! Ang aking magandang kapatid na bunso. Kumusta? Ate, nakakakilig naman ang moment ninyo ni Sir Arturo kanina. Ang bonggang pa-proposal niya. Oo nga eh. Binigla ako. Hindi ako handa. Para akong na-hit and run ng tanong niyang yun. Hit and run ka dyan. Pasabog kaya. Ang saya ko para sa'yo, ate. Talaga? Oo naman, ate. Ang tagal hinintay ni Sir Arturo ang pagkakataong ito. Kaya tama lang yung ginawa niya kanina. Yun na nga eh. Wala naman akong sinabi sa kanya na uuwi ako today. Paano niya nalaman? Hindi kaya sinabi mo? Hindi, ate, ah. It's a secret between us. Kaya nga pati ako nagulat eh. Kaya pala, ang daming tao kagabi sa mansyon. Pinagkakaguluhan nilang pagdating mo. Kung hindi mo sinabi, paano niya nalaman? If I were you, ate, wag mo na lang alamin kung paano. I-treasure mo na lang ang sweetness na ginawa sa'yo ni Sir Arturo. Nakakakilig kaya. Samantalang yung boyfriend ko, wala man lang effort tulad ng sa kanya. Speaking of boyfriend, wala kang nababanggit sa akin. Sino naman yung maswerteng lalaki nagpapatibok ng puso mo? Ate, makikilala mo rin siya. Malapit na. Kasi kailangan mong pumunta sa kasal ko. Ano? Kasal? Kailan? Ikaw ang daya mo. Ni hindi ko pa nga nakikilatis ang boylet mo. Ikakasal ka na kaagad? Bihira naman kasi tayong magkausap. Busy ka sa trabaho. Pati na rin ako. Kaya sa loob ng 2 years na wala ka, marami na ring nangyari sa akin. I hate you. Hindi mo na sa akin kinikwento ang ganap mo. Excuse me, ate. I am no longer your little sister. Matanda na ako. And tulad mo, I am nearly getting married. Kaya wag mo na akong tratuhing parang bata. Kahit ano pang sabihin mo, bunso pa rin kita. At bago ka ikasal, gusto ko talagang makilala yung groom-to-be mo, ha? Siya nga pala, akin na yung susi ng inuupahan mong kwarto. Ha? Aalis ka agad? Papunta ron? Baka magalit si Sir Arturo at hindi ka payagan. Hindi yan. Alam ko ang kiliti niya. Never naman siyang magagalit sa akin. Madam Sonia, nandyan po ba kayo? Ipinatatawag po kayo ni Sir Arturo sa kanyang kwarto. Pakisabi na lang sa kanya, susunod na ako sa iyo, Mang Dindo. Opo. Sige na, ate. Mamaya pa ang oras ng inom ng gamot ni Sir Arturo, kaya mauna ka na. Okay. Hindi niya na nabalitaan kung ano ang naging pag-uusap ng kanyang amo at ng kanyang kapatid. Basta na mga oras na yun, nagpaalam na si Sonia na doon muna manunuluyan sa kanyang inuupahan. Mabutit pinayagan naman ito ni Arturo. Gabi na nang makarating si Sonia sa kwartong iyon. Dala ng pagod at sakit ng katawan. Dumiretso ito sa kama ni Tanya.
nakasanayan niya ng magubad ng kanyang mga damit kapag natutulog. Ang tanging itinitiran na lamang niya ay ang mga Andes. Pinatay na niya ang ilaw. Walang pakundangang humiga sa kama. Wala pang ilang minuto'y nakatulog kaagad ito. Lumipas ang 2 oras. Hindi na mamalayan ni Sonia ang pagpasok ng isang tao sa loob ng kwarto. Nagulat na lamang siya nang biglang may dumangan sa kanyang kumot at itinalokbong niya sa hubad niyang katawan. Ay, loves, umuwi ka pala. Hindi ka man lang nagsabi. Ilang gabi na kitang hinihintay rito sa inuupahan mo. Mayakap nga kita. Bakit biglang may yumakap sa akin? Umuwi ba si Tanya? Love, huwag ka na magtalokbong dyan. Hindi ka naman sanay na natutulog ng ganyan, di ba? Ay, sino to? Bakit may nakayakap sa akin? Hindi, pinasok ako rito sa kwarto. Ano ba? Itiwan mo nga ako! Teka, sandali. Sino bang... Walang hiya ka! Rapist! Magnanakaw! Aray, ano ba? Sandali, itigil mo yan. Tanya, ako ito. Umalis ka rito! Oportunista! Oh. Ay, Ikaw? ikaw? Teka, anong ginagawa mo rito sa kwarto ni Tanya? Pwede ba? Itapis mo muna yung hawak mong kumot sa katawan mo. Baka lang nakakalimutan mo eh. Nakahubad ka sa harapan ko. Walang hiya ka! Binubusuhan mo pa ako, bastos! Na binubusuhan. Parang hindi mo alam. Daig pa sa pamboboso ang nagawa ko sa'yo noon. Nahalikan na yata kita. Halos lahat yata ng parte ng katawan mo. Kaya wag mo nang sabihin binubusuhan lang kita. Antipatiko! Lumabas ka rito! Layas! Hindi ka dapat naririto! Yan nga ang pinagtataka ko eh. Paano kang napunta rito? Natural! Kwarto to ng bunso kong kapatid. At dito ako pansamantalang makikitulog. Ano? Si Tanya, kapatid mo siya? Oo, kapatid ko siya. Hindi pa ba halata? Eh, anong malay ko? Hindi naman Florendo ang apelyedong gamit niya. Kasi nga magkapatid kami sa ina. Kaya hindi kami magkaapelyedo. Teka nga, bakit ka ba naririto? Huwag mong sabihin, ini-stalk mo si Bunso. Anong iniisto? Hindi ko gagawin yun sa kanya. Kaya ako narito dahil madalas ko na siyang binibisita rito. Binigyan niya ako ng susi ng kwarto niya para maasikaso ko ang kwarto niya kahit wala siya. Teka, bakit ba ha? Ano bang karapatan mong gawin yun? Dahil ako ang nobyo ni Tanya. Ano? Ikaw? Ikaw ang boyfriend niya? Oh, bakit? Anong masama doon? No, hindi pwede to. Hey, wag mong sabihin tutol ka. Bakit? Mahal mo pa ako, no? Of course not. Ang kapal naman ng mukha mong mag-assume. Akala ko, hindi mo pa rin nakakalimutan ang paraan kung paano ako magbakala. Kilala mo naman ako, di ba? Huwag mong sabihin sa akin, kinalaw mo na ang kapatid ko. Oh, hindi ah. Ginagalang ko si Tanya. Hinihintay ko ang araw ng kasal namin bago ko siya angkinin. Mabuti naman. Naku, talaga matatamaan ka sa akin kapag ginalaw mo agad siya. Huwag mo siyang itulad sa'yo na hindi pa kasal. Nakuha ko na. Gago ka ba? Ikaw yung nauna sa akin. Kaya huwag mong ipagmalaki sa akin na naging pariwara ako bago mo ako nakuha. Oo nga pala. Sorry naman. Lokong to Kung hindi ko pa tinitigan ng gusto, hindi ko pa mapapansin. Kumapo pa siya lalo. O paano? May iwan na kita rito. Hindi naman talaga ikaw ang sadya ko rito kaya aalis na lang. Sandali! Sagutin mo na lang sana ang tanong ko. Talaga bang pakakasalan mo si Tanya? Mahal mo ba talaga siya? Oo naman. Hindi ko siya yayayain ng kasal kung hindi ko siya totoong mahal. May isa pa akong tanong. Alam ba niya na
may naging kaugnayan tayo sa isa't isa. Ang ibig kong sabihin, alam ba niya na isa ako sa naging ex mo? Wala naman akong binabanggit sa kanya. Sa isang taon naming pagiging magkasintahan, nangako kami sa isa't isa na hindi namin naalamin ang mga nakaraan namin, lalo na pagdating sa mga dati naming karelasyon. Ayaw niya kasing magkaroon ng issue sa past relationship ko, kaya pumayag ako sa kondisyon na yun. Kaya hanggang ngayon, wala siyang alam tungkol sa ating dalawa. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, sa katapusan na ang simple wedding namin. Sana makapunta ka. Sige, susubukan ko. Pasensya na pala sa pag-istorbo ko. Na-istorbo ko yung pagtulog mo. Paano? Iwan na kita. Bye. Bakit bigla akong nainis sa sinabi niya? Matagal lang tapos ang samin. Bakit parang apektado pa rin ako sa mangyayaring pagpapakasal niya? Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang pinakahihintay na okasyon ni Tanya at Renan. Ginanap ang civil wedding sa munisipyo. Naging sponsor pa nga ang piyansi niyang si Arturo sa ibang gastusin nila. Sa reception, sa catering, maging sa mga souvenir. Lalo na't alam nitong kapatid siya ni Sonia. Kaya nga kahit ilan pang dumalo roon, wala siyang magagawa kundi pumunta at makihalubilo sa lahat. Nasa reception sila ng bagong kasal at kahit kasama ni Sonia si Arturo, walang tigil naman siyang nakikipagsaya at inuman sa mga kaibigan niyang nasa kabilang mesa. Hindi na nito namamalayan kung gaano karaming alak na ang natungga niya sa mesang hinatiran ng waiter. Ilang saglit pa'y nagpaalam na siyang pupunta sa comfort room. Napalingon na lamang sa kanya si Arturo habang papasok siya sa pasilyo. Papalabas naman si Renan ng banyo nang makita niya ang paggewang-gewang na paglalakad ni Sonia. Ano ba namang klaseng alak ang hinihahanda nila sa kasalang to? Mabilis akong malasing. Si Sonia, nagpakalasing sa reception namin. Pasaway talaga. Heto yata yung CR. Papasok na ako. Hey, Sonia! Okay ka lang? Renan, anong ginagawa mo rito? Bakit mag-isa ka lang rito? Lasing ka na. Tiwan mo nga ako. Huwag mo ko intindihin. Doon ka sa asawa mo. Teka nga muna. Saan ka ba pupunta? Di mo ba nakikita? Magbabanyo nga ako, di ba? Tabi! Teka lang. Huwag dyan. Mali ang pupuntan mo. Ano ba sabi ng bitiwan mo ko eh? Ang kulit mo talagang babae ka. Sabi ng mali itong banyong pinasok mo. Banyo ng lalaki ito. Naiihina ako eh. Ano bang pakialam mo? Tigas talaga ng ulo na ito. Teka lang, Sonia. Dahan-dahan lang. Ay! Ang heels ko! Matutumba ako! Sonia! Eriko! Pa ako! Pati ng binti ko! Saan? Saan ang masakit? Tiwan mo nga ako! Kaya kong sarili ko. Sigurado ka. Natapilo ka na. Yang paa mo baka masakit. Kailangan ko kayanin. Hindi na ako pwedeng humingi pa sa kanya ng tulong. Kumikirot ang paa ko. Kahit malayo na siya, naamoy ko pa rin ang pabango niya. Teka, hanggang ngayon, ginagamit pa rin pala niya ang paboritong amoy ng pabangong inirigalo ko sa kanya. Huwag kang susunod Tatamaan ka sa akin. Sige, babantayan ko ang pintuan. Baka may ibang lalaking pumasok eh. Nakakainis. Sa dinami-dami ng pwede kong makasalubong, si Renan pa.
Umiiwas na nga ako eh. Siya pa rin talaga yung nakita ko. Tapos ka na ba? Tara na. Lumabas na tayo. Okay na. Tapos na. Ay! Ang pa ko. Masakit. Ano? Makakalabas ka pa ba dyan o tutulungan na kitang makalakad? Sonia? Oh. Bakit ka umiiyak dyan? Ayos ka lang ba? Ang pa ko eh. Nang sakit na. Hindi na ako basta makalakad. Teka, sandali. Ayos ka na ba? Pwede ba buksan mo ang lock ng cubicle mo? Kung oo, buksan mo na. Tutulungan kita makalabas rito. Bubuhatin kita. Hindi ko na talaga alam kung ano ba talaga ang dahilan ng pag-iyak ko. Kung dahil ba talaga sa sakit ng paa ko o dahil sa nangyaring kasalan. Halika na. Sigurado akong hinahanap na tayo sa labas. May kumakatok sa labas. Sandali lang, nandiyan na. Sonia, kumapit ka lang sa akin. Madam Sonia. Ate? Tanya, Mang Dindo, Anong nangyari sa'yo? Bakit buhat-buhat mo siya? Bakit umiiyak si ate? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong ginawa sa kanya. Lasing na lasing siyang pumunta rito. Hindi niya nakita na mali ang pinto ang pinasok niya. Abang nasa loob, natumba siya dahil sa heels niya. Kaya siya umiiyak dahil yun sa pananakit ng paa niya. Ate, ayos ka lang ba? Gusto mo bang mauna nang umuwi? Mabuti pa. Iabot mo na siya sa akin. Ako na bala sa kanya. Sa kondisyon niya, sigurado akong maaga kaming uuwi ni Sir Arturo sa mansyon. Mabuti pa nga siguro, Mang Dindo. Kakaunti na lang naman ng mga bisita. Kami na lang bahala sa kanilang umistima. Sonia, si Mang Dindo na ang bahala sa'yo. sige na. Salamat sa pagtulong mo. Ma'am, okay ka lang ba? Tara na, Mang Dindo. Umalis na tayo. Mahal, tara na. May mga bisita pa naghihintay sa atin sa labas. Sige. Maagang umuwi ang tatlo sa loob ng sasakyan. Panay ang tapik ni Arturo sa mga hita ni Sonia. Pinapakalma ang dalaga sa patuloy na paghikbi nito. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, saglit na pinahinto ni Arturo ang sasakyan. Pinababa si Mang Dindo para magkaroon silang dalawa ng oras na makapag-usap ng masinsinan. Lumapit ang kamay ni Arturo sa pisngi ni Sonia. Pinahiran ang mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Dito na siya napayakap sa binata. Bumuhos ang kanina pang pinipigil na pag-iyak nito. Darling, ano ba talagang problema? Kanina ka pa umiiyak. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko. Hindi lang talaga ako makapaniwalang nagpakasal na si Tanya. Yun lang ba ang dahilan ng pag-iyak mo? Napakababaw naman, Sonia. Talo mo pa yung mga magulang na nagatid sa anak niya sa altar. Arturo, alam mo naman kaming dalawa lang ni Tanya magkasama sa buhay. Kaya wag mo basta maliitin ang reaksyon ko sa pagpapakasal niya. Kinakabahan pa naman ako. Ang akala ko pa naman, kaya ka umiiyak dahil dun sa lalaking pinakasalan niya. Ha? Kay Renan? Hindi Ano namang pakialam ko dun sa lalaking yun? Asawa lang siya ni Tanya. Walang dahilan para iyakan ko siya. Talaga? Kakaiba kasi ang paraan ng pagtitig niya sa'yo. Siguro, hindi niya naiwasang magandaan sa'yo. Sa suot at bango mo,
Sino ba naman ang hindi mapapatitig? Ano ba yung ginagawa mo? Pinapagaan mo ba ang loob ko o inaasar mo ko? Hindi kita inaasar. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sinungaling. Pinagtitripan mo ko. Nakainom ako. Hulis na yung makeup ko at amoy alak na rin ako. Sino pang maniniwala sa sinasabi mong nagagandahan sa akin si Renan? May asawa na yung tao. Hindi siya pwedeng tumingin sa iba pa. Yan ang habang kasi ang sinasabi ko eh. Hindi ka naman sanay uminom dati. Kanina pa kita pinipigilan sa pagtatagay. Ayaw mong papigil. Tapos ngayon, aasta kang ganyan. Kailan ka ba natutong maglasing? So ano, naiinis ka na sa akin. Ang soon-to-be wife mo, isa ng lasengga. Sonia, ayoko makipagtalo sa'yo. Yang topak mo ngayon, dala lang yan ng kalasingan mo. Umuwi na tayo. Sino po yan? Mang Dindo, pumasok ka na. Magmaneo ka, uuwi na kami. Kita mo na? Inis ka na ngayon sa akin. Matapos mo akong asarin kanina, ikaw naman ngayon ang mapipikon. Kung ako sa'yo, Sonia, itulog mo na lang yan sa biyahe yung kalasingan mo. Tara na sa mansyon, Mang Dindo. Gusto ko na kaagad makauwi. Napagod ako. Opo, Sir Arturo. Nakinig naman si Sonia sa sinabing iyon ni Arturo. Humalukip-kip na lamang ito sa sulok ng kanyang kinauupuan. Hindi na napigilan pa ng dalaga na makatulog sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Gustuin man ni Arturo na pahingain ang ulos ng dalaga sa kanyang mga hita, hindi niya magawa. Hirap siyang kumilos na ilapit ang kanyang sarili sa dalaga. Ito yung kahinaang kinaiinis niya, aminin man niya sa hindi. Nagseselos talaga siya sa nakita niyang pagkarga ng asawa ni Tanya kay Sonia. Nanliit siya sa kanyang sarili. Hindi man lang niya magawa ang bagay na yun para matulungan si Sonia sa pagkakatapilok nito. Si Dindo na kanyang tapat na tauhan ang gumawa ng mga bagay na hindi niya magawa. Pagkarating sa mansyon, pinatid niya na ang dalaga sa kanyang sariling kwarto. Pinaasikaso sa katulong ang bisa ng kanyang nobya. Habang siya may nagbalik na sa kanyang kwarto, hindi niya mapigilang humarap sa salamin. Matagal na pinagmasdan ang nakakaawa niyang kalagayan. Kinaumagahan, biglang naalimpungatan si Sonia sa mabangong amoy ng kape na nasa kanyang tabing kama. Aray ko, ang sakit ng ulo ko ah. Good morning, ate. Tanya, anong ginagawa mo rito? Ha? Pumasok? Ano pa nga ba? Inuna mo pa talagang intindihin ako rito? Kesa makasama ang asawa mo? Ate, ipinagtimpla lang naman kita ng kape. Para sa hangover mo. Hindi kita inuna kesa sa asawa ko. Are you out of your mind? Kasal mo kahapon. Dapat nasa honeymoon ka. Anong pumasok sa kukote mo at pumasok ka sa trabaho mo ngayong araw? Ate, bising tao rin si Renan. May trabaho siya. Isa pa, may importanteng lakad rin siyang inaasikaso. Kaya makakapaghintay ang honeymoon. Ha? Sa lahat ng bride na kilala ko, ikaw itong wala sa hulog. Hindi ka na naawa sa asawa mo? Trabaho niyo agad ang iniisip mo? Kaysa mag-enjoy sa unang gabi ninyo bilang mag-asawa? Ayos lang naman sa kanya, ate. Siya nga mismo nagsabing pumasok na lang muna ako. Kesa mabagot lang raw ako doon sa inuupahan ko. Huwag mong sabihin na doon kayo titira. Kahit nakasal na kayo? Wala pa pala siyang bahay na may pagmamalaki sa'yo? Tapos niyaya ka agad ng kasal?
Ate, intindihin mo kami. Hindi katulad ni Sir Arturo si Renan. Hindi siya mayaman. Pero marami kaming mga plano sa buhay na matagal nang nakalatag. Kaya nga, kailangan lang naming sundin ang timeline naming yun. Ay nako, hindi kita magets na babae ka. Kakaiba ka. Ikaw lang yung babaeng kilala ko na inuuna pang trabaho kesa mapaligaya ang asawa. Hindi kaya. Huwag mo kong sitahin. Ikaw nga tong dapat na may intindihin. Alam kong may alitan kayo ngayon ni Sir Arturo kagabi. Ha? Tinanghali ka ng gising. Hayon, mainit ang ulo niya. Lahat ng monitoring, gamot at therapy na inilatag ko para sa kanya. Ikinalat, tinabig at pinunit. Biglang niyayang umalis si Mang Dindo. Alam mo sa mga ginawa niyang yun, naghinala agad ako na may naging away kayong dalawa nang hindi mo namamalayan. Teka, ano bang araw ngayon? Auno ng buwan ng September. Shit! Nakalimutan ko. Magbibihis na muna ako. Teka, dahan-dahan naman ate. Saan ka pa pupunta? Ngayon ang schedule ng pagsukat namin ng damit pang kasal. Nakalimutan ko. Yan kasi. Nagpakalasing ka kasi kagabi. Ayan tuloy. Nakakainis ka ha? Mang-aasar ka pa talaga? Pinilit ni Sonia na magmadaling mag-asikaso ng kanyang sarili kahit hindi siya sanay na umalis nang hindi nakapostura. Narating niya ang wedding dress appointment nilang dalawa ni Arturo habang 2 oras siyang late. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Arturo na tahimik lang na sinusukatan ng sastre sa kanyang wheelchair. Dala ng hiya, dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Arturo. Napalingon sa kanya ng matalim na tingin ang binata. Halos matunaw siya sa kanyang kinatatayuan nang makaupo siya sa sofa. Nilapitan siya ng babaeng assistant ng sastre. Sinimulan siyang sukatan. Pasulyap-sulyap siya sa mukha ng kanyang kasintahan. Tinitingnan niya ito habang tumatagal. Parang iba ang nagiging tingin niya kay Arturo. Wala na yung dating kilig niya kapag nakakasama niya ang binata. Kahit pa nga ngayong inihahanda na nila ang nalalapit nilang kasal. Hindi na siya excited, bored na siya at hindi na siya masaya. Natapos na siyang sukatan ng assistant ng sastre nang lapitan siya ni Arturo. But you're almost 3 hours late. Masakit ang ulo ko, Arturo. Pwede, huwag mo na akong sermonan. Sinisermonan ba kita? Sinasabi ko lang naman sa'yo na late ka sa appointment natin. Aminado naman ako ron. Huwag mo nang ipamukha, okay? Alam mo may appointment tayo kinaumagahan. Pero uminom ka ng marami. Kailan ka pa naging lasengga? Nakikipagkwentuhan lang naman ako sa mga dati kong kakilala sa kasal. Nakakahiya naman kung hindi ko lang sila haharapin. At ang pakikipagsabayan mo sa kanila, sa alak na ininom mo kagabi, napili mong gawin with show off? Tumatanda ka bang paurong, Sonia? Arturo, wala tayo sa pamamahay mo. Pwede? Huwag kang magsimula ng iskandalo. Mag-usap tayo, tapos mainit yung ulo mo. Ano Saan ba? ka pupunta? Dito ka lang. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo nililinaw sa akin kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. Arturo, ang braso ko Nasasaktan ako! Sonia, kahit saglit lang. Gusto kita masolot mayakap ng ganito. Ilang linggo ka nang umuwi pero hindi ako nagkakaroon ng pagkakataong maramdaman ang yakap mo. Sonia, mahal na mahal kita. Arturo, Alam mo ba kung bakit mainit ang ulo ko? Kung bakit ako naiinis sa mga ginagawa mo? bakit nga ba? Ikaw, sagutin mo nga. Pag-usapan ng bagay na yan.
Nasa proseso pa tayo ng paghahanda. Mas makabubuti siguro. Umuwi na muna tayo. Baka magbayad ka pa ng mahal sa couture shop na to kung matatagalan pa tayo rito. Tara na sa kotse. Idulak mong wheelchair ko. Si Mang Dindo na lang. Mang Dindo, bayaran mo ang shop. Madali ka. Opo, Sir Arturo. Pinawi ng mainit na paglalambing ni Arturo ang tensyon na nararamdaman ni Sonia. Sa pagbabalik nila sa mansyon, doon na nila ipinagpatuloy ang pagkakataong masolo ang isa't isa. Nasa kwarto na sila, nanunood ng romantikong palabas sa tapat ng kama. Ikinulong ni Sonia ang kanyang sarili sa malalapad na dibdib ng binata. Ninamnam ang pagkakataong muling mag-alab ang pagmamahal niya sa binata. Naramdaman ni Sonia ang pagdampi ng mga kamay nito sa kanyang pisngi. Kinuha ni Sonia ang remote para patayin ang kanilang pinanunood. Iniangat niya ang kanyang muka, papalapit sa muka ni Arturo. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi inaasahan ng binata ang unang pagkilos ni Sonia. Hindi na nito napigilang halikan ang nobyo. Sa pagkakataon na iyon, gusto niyang masiguradong mahal na mahal pa talaga niya ang binata na hindi pa ito tuluyang nawawala. Sa paglalakbay ng mga kamay ni Sonia sa katawan ni Arturo, pinigilan siya ng binata. Nagulat pa nga siya sa biglaang pag-iwas ng labi nito. Sandali lang, Sonia. Arturo, bakit ka umiiwas? Ayaw mo ba? Sonia, hindi sa ayaw ko, kaya lang hindi pa ito ang tamang panahon. Arturo naman, ikakasal naman na tayo eh. Bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi pa nga pwede. Antayin lang natin na matapos ang kasal. Pero ayokong itigil. Halikan mo ako. Teka. Angkinin mo ako. Hindi nga. Ayoko nga. Nakakainis ka naman eh. Ako na nga itong unang kumikilos eh. Tapos tatanggihan mo lang? Inilalaan ko talaga ang gabing yun para sa unang gabi natin bilang mag-asawa. Baka pwedeng ipagpaliban muna natin to. Ipagpaliban? Kung kailan handa na akong ibigay sa iyong lahat? Hindi mo man lang ba naisip kung paano ko ibinaba ang pride ko? Para lang ako yung maunang humalik sa iyo? Ano ba? Iniinsulto mo ba ako? Sonia, hindi mo kasi maintindihan. May dahilan ako kung bakit tinatanggihan kita. Ayaw kong biglang magbago ang isip mo kapag nangyari ang gusto mo. Alam mo sa ginagawa mo, mas lalo akong napapahiya. Palay nang lumalapit sa'yo, hindi mo magawang tukain. Diyan ka na nga! Sonia! Sonia, saan ka pupunta? Sa impyerno! Kung bakit ba kasi hindi ko ito kayang maipakita sa kanya. Mang Dindo! Sir Arturo, bakit po? Sir, ikuha mo ko ng malamig na tubig. Kailangan kong kalmahin ito. Masusunod po. Mang Dindo, may tatanong ako sa'yo. Mali ba itong ginagawa ko? Para sa kanya mali. Pero kung pumayag ka siguro, Baka nga tuluyan na siyang lumayo sa'yo at tanggihan ka na niya sa pagpapakasal sa'yo. ang tagal ko na rin pinipigilan ito. Baka nga sa panahon na makita niya na ang katotohanan tungkol dito. Masama ang loob ni Sonia. Patakbong umalis papalabas ng mansyon. Walang pakialam kahit ano pang suot meron siya. Pinaghandaan pa nga naman niya ang pagkakataon na iyon. Pagkatapos ay tatanggihan lamang siya ng kanyang nobyo. Sa kanyang pagmamadali,
Nakabangga pa nga niya si Tanya. Tinawag siya nito, pero hindi niya ito nilingon. Ayaw niyang malaman ito ang nakahihiyang ginawa niya. Paglabas ng mansyon, humanap siya ng masasakyan. Nagpahatid sa inuupahang kwarto ng kapatid, ang tanging lugar na maaari niyang mapuntahan. Doon siya magmukmok, nagpalipas ng kanyang sama ng loob. Gusto niyang uminom. Naganap siya sa cabinet. Nakakita siya ng isang bote ng brandy. Agad siyang kumuha ng basyo, kumuha ng cube ice. Sa di kalakihang ref sa kwarto, walang kabog-kabog na ininom ni Sonia ang laman ng baso. Ramdam niya ang napakasarap na init ng guhit ng alak sa kanyang lalamunan. Paulit-ulit niya itong ginagawa. Hindi niya na namamalayang paubos niya na ang laman ng bote. Tutunggain na sana niya ang huling tagay nang biglang Ang huling tagay para sa babaeng tinanggihan. Sonia, anong ginagawa mo rito? Hoy, baso ko yan. Huwag mong agawin ang inumin ko. Anong ginagawa mo rito this oras ng gabi na? Hindi pa ba halata? Umiinom ako. Ikaw, bakit ka ba nakikialam? Akin na nga yung baso ko. Ibalik mo sa akin yan. Ito ba? Sino bang may sabi sa yung inumin mo? Akin yun eh. Mga ago ka talaga. Lasing na lasing ka na. Tapos gusto mo pang lagukin yon. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka umiinom rito? Sino may sabi sa'yo na pwede mong gawin yan? Dito sa kwarto ni Tanya. Amoyin mo nga ang paligid. Nangangamoy chiko na dahil sa'yo. Ano bang pakialam mo? Kwarto to ng kapatid ko. At may karapatan akong gawin lahat kahit anong gusto kong gawin. Akong bumubuhay sa kanya. Yan na lang ang tanging pabor na maibibigay niya sa akin. Alak pa. Hahanap ako ng alak. Tama na nga yan. Lasing ka na nga oh. Iinom ka pa rin. Ayusin mo ang sarili mo. Alika. Papaliguan kita. Doon sa banyo. Nang mahimasmasan ka. Teka, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi. Gusto ko pang uminom. Hindi. Ayoko mawala ang pagkalasing ko. Ano ba? Wala ka na sa katinuan. Ano ba? Kung kailan ka tumatanda, tsaka ka pa nagkakaganyan. Halika na. Hindi nga sabi. Ayoko nga. Bitiwan mo nga ako. Alisin natin yung kalasingan mo. Ano ba? Para maimasmasan ka sa mga sinasabi mo. Dito. Ano ba? Ah, Ang lamig ng tubig. Ano ba? Itigil mo yan. Ayoko sabing maligo eh. wala kang pakialam. Kahit mabasa pa ako. Kailangan mong mahimasmasan. Ayoko. Ayoko mahimasmasan. Ayoko maramdaman ng guilt na kahiyang ginawa niya sa akin. Ayoko maalala ang pagpapababa ko sa sarili ko para muli kong maramdaman sa kanyang pagmamahal na unti-unti nang nawawala. Sonia, ano bang sinasabi mo? Ang tanga ko, Renan. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko, mahal ko siya. Nakatatak yun sa isip ko. Pero sa puso ko, bakit unti-unting nawawala? Yung mga ayaw kong mangyari. Kaya nga kahit na pinakatangang bagay na gawa ko na, inihain ko na ang sarili kong katawan sa kanya para kahit papano, maagapan kong maibalik ang dating pagmamahal ko sa kanya. Pero anong ginawa niya? Tinanggihan niya ako. Ano, bakla ba siya? Duwag ba siya? Pinaramdam niya sa akin na nakakadiri ako. Sonia. Gusto kong maramdaman ang init ng pagmamahal niya. Bakit hindi niya sa akin maibigay yon? Bakit hindi ba ako maganda? Hindi ba ako kaakit-akit para tanggihan niya ako? Nagkakamali ka. Maganda ka, kaakit-akit. Tanga lang talagang lalaking yun para tanggihan ka.
Huwag mong iyakan ng isang taong hindi alam kung anong pinlagpas niya. Bakit, Renan? Naakit ka pa rin ba sa akin? Sino ba naman ang hindi magagandahan mula noon hanggang ngayon? Niloloko mo ako eh. Sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit. Para hindi kita itulad ron sa lalaking mapapangasawa ko na duwag at bakla. Hindi totoo yun. Totoo ang sinasabi ko. Maganda ka talaga. Kung yun, kung hahalikan kita, tatinggihan mo ba ako? Sonia, Renan, kung totoo yung sinasabi mo, patinayan mo. Sonia, mali ito eh. Hindi ito dapat mangyari. May asawa na ako. Renan, pawiin mo lang ang pangungulila ko. Hindi pwede. Ipakita mo sa akin na Sonia, hindi ako dapat tanggihan. Sonia, Patunayan mo sa akin na tanga siya, na hindi niya ako inukin. Renan, Tanya asawa ko, patawarin mo ko. Sonia, hindi pwede ito. Sonia, paliligayan kita. Tuluyan ang nagpatianod ang dalawa sa init ng kanilang nararamdaman. Hindi naging hadlang ang lugar na kanilang kinalalagyan para maipadama ni Renan kay Sonia ang pagtugon nito sa kanyang kagustuhan. Hindi na nila alintana ang magiging kahihinatnan ng kanilang kapusukan. Samantala, sa mansyon, hindi mapakali si Arturo sa kanyang kwarto. Iba ang pakiramdam niya ng mga oras na yun. Yung kaba, kutob at hinala. Yan ang lumulukob sa buo niyang katauhan. Para na siyang nababaliw sa kaiisip kung saan nagpunta si Sonia. Hindi niya natiis na lumabas sa pagkakataong ito. Siya lang mag-isa at walang makikialam kahit pa ang katiwala niyang si Mang Dindo. Ilang oras pa ang nakalipas nang maalimpungatan si Sonia sa kanyang Ang sakit ng ulo ko. Pati ng katawan ko masakit. Sandali. Nasaan ako? Oh. Ha? Totoo ba itong nakikita ko? Si Renan? Katabi ko? Parehas kami. Kung ganon, totoo may nangyari sa amin? Sonia, Renan, sandali. Huwag mo akong yakapin. Pabangon na ako. Kailangan ko nang umalis. namayan na. Gusto pa kitang kayakap eh. Sira ulo kang talaga. Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ang kapatid ko. Bakit? Sino ba nauna, hindi ba ikaw? Inunahan mo pa siya. Kami dapat ang nasa honeymoon, pero ikaw itong nang-akit sa akin. Nakakainis ka. Kung hindi ka lang talaga magaling sa kama, baka kanina pa kita nilayasan. Bakit? Isa pa ba? Sira ka talaga. Bitiwan mo nga ako. Aalis na sabi ako eh. Huwag na akong pigilan. Ay, ano yun? Parang may nahulog sa bubungan. Wala yun. Ganyan lang talaga rito. Maraming pusang tumatalon. Teka, ano yun? Tingnan mo. Pati pintuan pinupuksan na. Wala nga yun. Pusa nga lang. Dito May pusa bang kayang galawin kahit ang doorknob ng pinto? Sino? Hoy! Hindi! Isang alimaw! Ah! 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 Isa kang taksil, Sonia! Anong klaseng nilalang yan? Diyos ko! Papatayin ko kayo! Hindi!
Sonya, Sonya, binabangot ka. Sonya! Sonya! Binabangot ka? Ano ba? Panaginip. Isa lang palang masamang panaginip. Kailangan ko na umalis. Basta mo na lang ako iwan dito. Kailangan ko na makabalik sa mansyon. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tulad ka pa rin ng dati. Pero masaya ako. Nakasiping kita ulit. Samantala, sa mansyon, naisipan ni Tanya na magpahangin sa terasa na minsan niyang kinatakutang puntahan. Hindi na kasi siya makatulog sa pag-aalala sa kanyang ate. Gustuhin man niyang puntahan ito sa inuupahan, hindi niya magawa. May trabaho siyang dapat gampanan. Yun ay ang alagaan si Arturo. Hindi niya namamalayan. May isang figura ng anino na nagkukubli sa kaliwang bahagi ng terasa. Nakaramdam si Tanya na matinding kilabot. Dumaloy mula sa kanyang paa, papunta sa kanyang buong katawan. Paglingon niya sa kaliwa, nakita niya ang aninong minsan niyang naaninag. Noong gabing nakarinig siya ng sigaw, napaatras siya sa takot. Nalapitan siya ng anino. Nagmamadali siyang bumalik sa pintuan ng terasa, papasok sa mansyon. Nakita ko na naman ang aninong yun. Hindi na siya basta guni-guni lang. Anong ginagawa ng wheelchair na ito dito? Wala ito nang pumunta ako dito sa terasa. Naririyan na siya. Hinahabol ba niya ako? Diyos ko, bakit na-stuck itong wheelchair dito sa pinto? Hindi ako makapasok. Anong ginagawa mo rito? Nakakatakot ang tinig niya. Kailangan ko na makalayo. Huwag kang lalapit. Hindi ko intensyong gambalain ka dito sa terasa. Aalis na ako. Kaya huwag mo ako sasaktan. Nakakainis. Naipit talaga ang wheelchair sa pintuan. Hindi ko matanggal. Ang anino, papalapit siya sa akin. Wag! Walang ano-ano'y tinakpan niya ang upuan at tinalon ito mismo ni Tanya ang wheelchair. Sa pagtuwid niya sa loob, napasigaw pa nga siya sa sakit. Nasasaktan ang kaliwa niyang binti sa pagkakabagsak niya sa sahig. Papatayo na siya para makatayo sa terasa nang biglang bumukas sa unahan ang kaliwang pintuan ng kwarto. Nakita niyang lumabas mula roon si Mang Dindo. Ang paa ko, masakit, aray. Anong ginagawa mo dyan, Tanya? Mang Dindo, wala ho. Nagpapahangin lang po. Nang alanganing oras? Hindi po kasi ako makatulog. Ang wheelchair ni Sir Arturo. Paanong napunta yan dyan? Hindi ko rin po alam. Nakita ko lang po itong na-stuck sa pintuan ng terasa. Ayos ka lang ba? Sapo mo ang kaliwang binti mo. Ayos lang ho ako. Natapilok lang ho ng konti. Mang Dindo? Sino yung kausap mo? Ang inyo pong nurse, Sir Arturo. Papasukin mo siya rito. May papagawa ko sa kanya. Opo. Tanya, pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala sa wheelchair ni Sir. Sige ho. Babanggitin ko ba sa kanya yung nakita ko sa terasa? Huwag na lang. Baka pagtawanan niya lang ako kapag sinabi ko.
Pakisarado ng pinto. Pagpasok mo. Opo, sir. Ha? Nakahubad pala ng damit pangitaas si sir. Iiwas muna ako ng tingin. Lock the door. Tanya, lumapit ka sa akin. Kunin mo ang bimpo sa batya. Linisan mo ang katawan ko. Sige ho. Hindi ko maiwasang humanga sa kakisigan niya. Sa tagal kong pagiging nurse niya, ngayon ko lang siya mas natitigan ng malapitan. Tanya, gaano ka na ba katagal sa akin? 1 taon na rin ho. Sa ganun katagal ng pagiging nurse mo sa akin, anong masasabi mo tungkol sa akin? Sir Arturo, ano pong klaseng tanong Ano yan? ang pagkakakilala mo sa akin bilang si Arturo Cuenco? Mabait ho kayo. Sopistikado, kagalang-galang at kilalang pinakamayamang negosyante ng La Cuenco. Yun lang? Ikaw rin ho ang lalaking tapat na nagmamahal sa ate ko. May ipapakita ako sa'yo. Halika rito. Sir, teka, ano ang ginagawa niyo sa akin? Bigla niya na lang ako hinila at nakakumbabaw siya sa akin. Teka, Sir Arturo, hindi ba't imbalido kayo? Paano kayong nakakilos ng ganyan? Kapatid ka naman na mapapangasawa ko. Gusto ko lang malaman ang opinion mo. Kung matatanggap ba ako ng ate mo, kung malalaman niya na hindi naman talaga ako lumpo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga binti, para isang nakakakilabot na binti ng isang hayop. Nakatitig ka. Pero hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sir Arturo, para... Bakit ka nanginginig? Sir, para ho sa akin, wala hong kaso yan. Kahit makita pa yan ni ate. Kung mahal ka niya, matatanggap ka niya kahit ano ka pa. Isa pa, kung isa lang yan na uri ng karamdaman, marami akong kilalang espesyalistang doktor na maire-rekomenda para tumingin sa'yo, sir. Ikaw, hindi ka pa pwedeng tumingin. Pero karamdaman ba talaga? Sir, kung ang karamdamang yan ang magiging hadlang para magkaproblema kayo ni ate, gamitin mo ang pera mo. Magpa-opera ka para mawala yung sakit mo sa mga binti mo. Sana nga lang isa itong matinding karamdaman. Pinagtawanan niya lang ang sinabi ko. Ano pang mali dun? Gusto ko yung sagot mo. Natutuwa ako. Sir Arturo, kung wala na po kayong ipapagawa sa akin, lalabas na ho ako. Kailangan ko na hong umalis. Iniintay na po ako ng asawa ko sa amin. Hindi rin po kasi tamang makasama ang isang babaeng may asawa na ang fiancé ng kapatid ko. Sige, makakaalis ka na. Kung ano man ang nakita mo lang. Ilihim mo lang ang lahat, lalo na sa kapatid mo. Ipangako mo sa akin na hindi malalaman ni Sonia ito. Ako mismo magsasabi sa kanya sa tamang panahon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Sir Arturo. Bakit pinagpapawisan ka? Relax ka lang. Sige na, makakaalis ka na. Sige ho. Sana tamang ginawa ko. Susubukan ko kung hanggang saan ang Bakit amoy alak? At ang kalat ng paligid? Tanya, asawa ko. Biglaan naman yata ang pag-uwi Anong mo. bigla ang uwi ang sinasabi mo? Nakalimutan mo bang leave ako ng 2 araw? At ngayon na yon. Pasensya na, nakalimutan ko eh.
Nakalimutan. Kaya kahit paglinis dito sa bahay, hindi mo nagawa. Bakit ganito ang amoy? Magdamag ka bang uminom dito, ha? Ang kalat pa! Hindi ata tamang sabihin ko ang kagagawa ng ate niya ito. Baka paghinalaan pa ako. Ayaan mo na. Ako na magliligpit ang lahat. Teka, Renan! Ano to? Ha? Alin ba yan? Bakit may panloob ng babae dito sa kwarto natin? May dinala ka bang babae dito? Alangan naman panlabas. Wala yan. Ano bang sinasabi mo? Ako lang naman ang inabutan mo. Tapos may sasabihin ka may dinala ako rito. Huwag kang paranoid. Si ate, tumuloy ba dito nung nakaraan? Nagkita ba kayo? O, baka nga sa ate mo yan. Hindi ko siya naabutan pagdating ko. Alam mo, pagsabihan mo yung kapatid mo, pakalat-kalat ng mga gamit niya. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na lang si ate. Minsan kasi may pagkaburarayon. Kita mo na, gamit pala yan ng ate mo. Pinagbibintangan mo pa ako nagdala ng ibang babae rito. Naniniguro lang. Kakakasal pa lang natin at wala pa tayong honeymoon. Baka lang naghanap ka na agad ng ibang kasiping bukod sa akin. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Alam mo naman, mahal na mahal kita. 2 days nga pala ang leave ko ngayon. Baka pwede natin gawin ang honeymoon natin. Ngayong gabi. Wrong timing ka naman babae ka eh. Aalis ako ngayon eh. Ngayong gabi ang biyahe ko pabalik sa bayan. Bukas na ang pasahan ng mga papeles namin. Di pwedeng kinaumagan pa ang pag-alis ko. Ay, nakakainis naman. Lagi na lang wrong timing. Kung kailan nakabalik na ako, saka ka naman hindi pwede. Sorry babe ah. Sa ibang linggo na lang siguro kapag bakante ka na uli. May magagawa ba ako? Wala naman, di ba? Mabilis na lumipas ang mga linggo. Napansin ni Tanya ang palagiang pag-iwas sa kanya ng kanyang ate Sonia. Dito na siya nagtaka. Hindi naman ito dating ganito. Ngayon lang nito nagawang kumilos ng kakaiba. Inobserbahan na naman siya ni Arturo. Napansin niya ang hindi gaanong pag-uusap ng magkapatid. Pabor iyon sa binata. Sa gantong paraan, maitatago ang lihim niya mula kay Sonia tulad ng dati. Ginawa ni Arturo ang lahat para hindi na muling magtampo ang nobya. Wala namang paangal si Sonia. Para bang kontento na ito sa kung anuman ang ginagawa sa kanya ni Arturo. Papalapit na ang kanilang kasal at doon mas kabado si Sonia. Naiipit na siya sa sitwasyon. Gustong gusto niya nang tumanggi. Hindi niya alam kung paano. Sa hapagkainan, nagsalo-salo sila sa hapunan. Mang Dindo, ilatag mo sa mesa ang lahat ng paboritong ulam ni Sonia. Papasok na po, sabi ni Aling Charing. Arturo, ilan bang ipinaluto mo? Tayo-tayo lang naman. Bakit ang dami mong pinahanda? Ano ka ba? Kailangan masanay ka na. 1 linggo na lang ang kasal natin. Alam ko naman yun. Kaya lang sa dami ata ng pinaluto mo. Talo pa natin ang handaan. Wala tayong katulong para ubusin ang lahat ng yan. Problema ba yon? Alika, saluhan mo kami, Tanya. Ho? Ako? Kasabay ninyo? Si Tanya? Kasalo natin? Oo naman. Kapatid mo naman siya. Magiging isang pamilya tayo. Di ba, Tanya? Oo nga. Tama po kayo, Sir Arturo. Simula sa araw nito, Kuya Arturo na ang tawag mo sa akin. Kuya Arturo? Hindi ka na basta nurse ko lang, Tanya. Parte ka na ng pamilya ko.
Hindi ba, Sonia? Oo, Arturo. Sige, Kuya Arturo. Sir, eto na po ang kare-kare na may bagoong at inadubong atay ng balon-balunan at maanghang na espesyal na bupis. Bakit, Sonia? Hindi mo ba nagustuhan ang pinaluto ko? Hindi naman sa ganon. Parang nalalansahan lang kasi ako sa amoy ng ulam. Ate, di ba paborito mo ang mga yan? Bakit bigla kang nalangsahan? Baka hindi maayos ang pagkakaluto. Naamoy ko eh. Dindo? Sinunod ba ni Charing ang lahat ng bilin ko sa pagluluto niyan? Opo, magaling na kusinera po si Charing. Alam niya po kung paano lulutuin ang mga ulam na yan. Teka, sandali. Hindi malansa ang amoy. Mabango. Pasensya na. Aalis na muna ako. Hindi ko talaga matagalan ng amoy. Ano bang problema ni Ate Sonia? Nagduduwal siya sa amoy? Dindo, ipakuha mo lahat kay Charing. Lahat ng yan. Ipakain mo sa mga katulong. Nawala na ako ng gana. Bumalik ka kaagad. May ipagagawa ako sa'yo. May ginawa kang kalokohan sa akin, Sonia. Mananagot sa akin ang sino mang nakialam sa pagmamay-ari ko. Napakaswerte mo kay Sir Arturo, ate. Bakit hindi mo mapahalagahan ang lahat ng ginagawa niya sa'yo? Kinakabahan si Sonia. Mahigit 1 buwan na rin ang nakalilipas. Hindi pa rin siya dinaratnan. Hindi man lang 1 beses na may nangyari sa kanila ni Renan. Makailang ulit na siyang nakipagtalik rito. Hindi na siya nagangad na gawin ni Arturo ang bagay na gusto niya. Nasanay na lang siyang ibaling kay Renan ang init na nararamdaman niya. Umiwas na rin siya kay Tanya. Alam niyang napakalaki ng pagkakasalang nagawa niya sa kanyang kapatid. Sa kabila ng mabuting pakikitungo nito sa kanya, nagawa niyang gahasain ang asawa nito. Nakipagkita ng palihim si Sonia kay Renan kahit pangaalanganin ang pagbabalik ni Renan sa kanilang lugar. Napilitan itong makipagkita dahil sa pangungulit sa kanya ni Sonia sa Ano ito, Sonia? Bakit nakikipagkita ka na naman sa akin? Huwag kang maingay. Pumasok ka muna sa loob ng kwarto. Marami tayong pag-uusapan. Mag-uusap lang ba talaga? Sa magandang hotel pa talaga? Huwag mong sabihin, gusto mo na namang mag-change oil. Manahimik ka nga. Nakipagkita ako sa'yo dahil may problema ako. Hindi lang pala. Hindi lang ako. Tayong Problema? dalawa. Aba, patungkol na naman yan sa nobyo mong hindi ka mapaligaya. Labas na ako dyan. Huwag mo na ako idamay. Damay ka rin dito. Dahil nabuo ito ng dahil sa'yo. Teka, nabuong ano? Linawin mo nga. Buntis ako, Rinan. At ikaw ang ama. Teka, paano nangyari yun? Lagi ako may proteksyon. Tanga ka ba? Alam ko naman yun. Yun nga yung ipinagtataka ko. Nakabuo agad tayo. Samantalang nag-iingat naman tayo nung huli nating pagkikita. Naloko na. Mukhang nabuo ang bata nung panahon wala akong ginamit na proteksyon. Yung ba talaga yun? Oo, yung gabing lasing na lasing ka. Kinulit mo ko eh. Nakailang beses pa nga tayo. Sonia, Bakit ba nabuo ka? Wala ka dapat ngayon sa buhay ko! Sonia, huwag mong ngampasin ang tiyan mo. Baka kumapano ka. Lasing ako nun, Renan. Anong gagawin natin? Hindi pwede ito! Talagang hindi pwede. Hindi ko pa nga nagagawang paligayahin ng asawa ko. Pagkatapos, ikaw mabubuntis ko. Puwisit ka! Nakakainis ka eh! Kasalanan mo to! Huwag mo kong sisihin. Ikaw itong naunang nang akit sa akin.
Kung di ka pa naman mainit ng panahon na yon, hindi kita papatulan. Huwag mo kong sisisihin. Nandito na to. Ano nang gagawin natin? Ipapalaglag ang bata? Hindi pwedeng malaman ni Arturo ang bagay na to. Siguradong isusumpa niya ako. Teka naman, Sonia. Anak ko pa rin ang batang yan. Naiisip ko lang, nagkakasala na tayo. Huwag na nating dagdagan pa ng isa pang kasalanan. Huwag na nating idamay ang bata. Nababaliw ka na ba? Alam mo kung ano magiging kahinat na ng lahat kung itutuloy ko ang batang ito. Hindi magiging madali ang lahat para sa atin. Handa ka bang panagutan nito? Paano ang kapatid ko? Yun na nga eh. Kaya nga ba nagigilty akong galawin siya? Dahil sa namamagitan sa atin. Para hindi ako maging unfair sa kanya. Matagal ko siyang tinikis nang walang namamagitan sa amin. Totoo ba yan, Renan? Wala pa talagang nangyayari sa inyong dalawa? Oo naman. Sa'yo lang naman ako naging mahina. Ewan ko ba? Nakakabaliw ka kasi. Papuri ba yan o pangiinsulto? Ito naman, papuri yun. Sa'yo lang talaga ako nabaliw pagdating sa kama. Kaya nga wala rin naman talagang nangyari sa amin ni Tanya. Ang ibig sabihin nito, mas gusto mo ko kaysa sa kapatid ko kung ganon? Ewan ko, siguro. Anong ewan? Sagutin mo ng maayos ang tanong ko para makapagdesisyon ako ng matino. Kung ipapalaglag ko ito, itutuloy ko. Makakatanggi pa ba ako? Mukhang gano'n na nga eh. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa tamang gawin dito. Pero nandito na to. Kaya wala na talaga tayong pagpipilian. Matapos ang pag-uusap nilang iyon, napagkasunduan nilang buhayin ang bata. Palihim na tatakas sa mga taong maaapektuhan ng kanilang kasalanan. Papaalis na sila ng hotel nang makita silang dalawa ni Mang Dindo sa labas ng labi. Natigilan si Sonia at si Renan. Tatakas na sana sila, pero mabilis silang nakuha ng mga kasamahang tauhan ni Mang Dindo. Sa pilitang pinasakay sa sasakyan, dinala pabalik ng mansyon. Dinala sila sa pribadong silid ni Arturo. Nakita ni Tanya ang pagpasok ng dalawa sa mansyon. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Bakit magkasama ang dalawa pabalik sa mansyon? Iniwanan sila ni Mang Dindo sa loob ng kwarto. Kinakabahan si Sonia. Ito na ang ikinatatakot niya. Mula sa pintuan, pumasok ang naka-wheelchair na si Arturo. Seryosong nakatingin sa dalawang magkatabing nakaluhod sa kanyang harapan. Bago pa siya magsalita, binulungan nito si Dindo. Sonia! Renan! Totoo nga! Sir Arturo, magpapaliwanag ako. Arturo, Huwag na kayong magsalita. Kulang pa ba tayo dito sa loob? Nandito na po siya, Sir Arturo. pinatawag niya si Tanya. Teka, bakit nandito siya? Pwede bang kami nalang mag-asawa mag-usap sa gulong ito? Huwag nyo nang idamay si Tanya. Bakit nandito si Tanya? Wala siyang kinalaman sa nagawa naming kasalanan. Manahimik ka! Hindi ko sinabing magsalita kayo. Kayo na nga ito may ginawa kasalanan sa aming dalawa. Kayo pa ang may ganang mag-demand sa akin ng kung anong dapat gawin? Renan, ano to? Bakit kayo magkasamang dalawa na dinala rito? Ate, anong ibig sabihin nito? Sumagot ka, lalaki. Kinakausap ka ng asawa mo. Tanya, patawarin mo ko. Hindi ko napigilan eh. Ang ate mo kasi. Pulang hiya ka? Bakit sa akin mo lang biglang isisisi ang lahat? Kagong to ah. Kinusto mo rin naman ah. Tumahimik ka, Sonia. Kailan pa? Kailan niyo pa ako iniiputan sa ulong dalawa? Ate Sonia! Renan! Ngayon ko lang nakitang ganito kagalit si Arturo. Hindi ko kayang matagalan ng paninindak niya sa akin. Ano ba? Sagutin mo ang tanong ko!
Malanding babae! Ah! Nung gabing tinanggihan mo ko! Nung gabing nagmukha akong katawa-tawa sa kama! Mahigit 1 buwan? Mahigit 1 buwan! Ilang beses, Renana? Ilang beses? Hindi ko alam eh. Ilang beses kang nagpasasa sa katawan ng nobya ko? Sa dami, hindi ko na matandaan, sir. Si Sonia naman kasi ang irapapigil eh. Doon pa man ganyan na siya. Anong noon pa man ang sinasabi mo? Matagal na kayong magkaugnayan ng ate ko, ganun ba? Tanya, ex-girlfriend ko ang ate mo. Matagal na namin kilala ang isa't isa. Kaya nga nung gabing nagkita kami sa paupahan, doon nagsimulang magbalik ang lahat. Mga baboy kayo! Ang kakapal ng mga mukha nyo! Sa pamamahay ka pa talaga! Mga hayop! Tanya, I'm sorry. Inilihim ko sa iyong lahat. Noong una kasi, ang akala ko may tatago kong totoong nararamdaman ko. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nasaktan talaga ako nang nalaman kong ikakasal ka kay Renan. Paano mo nagawa sa akin to, ate? Inamin ko na malaki ang utang na loob ko sa pagpapaaral mo sa akin. Lahat ng mga kailangan ko na ibibigay mo, pero ang ahasin ng asawa ko para singilin ako sa mga bagay na naitulong mo sa akin. Mga immoral! Bayaw mo ba talaga, ate? Hindi ko kayo mapapatawad! Tanya, pag-usapan natin to. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Tawan mo ako! Nakakadiri ka! Kaya pala panay ang tanggi mo sa honeymoon natin. Dahil may ka-honeymoon ka ng iba. At sa kapatid ko pa talaga. Bakit? Bakit, ha? Mas masarap ba siya sa kama kaysa sa akin na asawa mo? Tanya, wala namang nawala sa'yo, diba? Buo ka pa rin naman. May iba pang lalaking magmamahal sa'yo. Sa pagkakataong ito, hihingin ko na sa'yo si Renan. Patawarin mo kami, pero buntis ako! Mga walang iya kayo! Mga walang iya kayo! Patawad, Tanya. Malinaw na sa akin ang lahat. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, dito na nagtatapos sa atin ang lahat. Arturo, pababayaan mo na kami. Hindi mo na kami pakikialaman. Wala nang dahilan para gawin yan. Makaaalis na kayong dalawa. Kakalimutan ko nang may asawa ko! Ayoko nang makitang pagmumukha mo! Mang Dindo, palabasin mo ang dalawang yan. Sumama kayo sa akin. Tanya, patawarin mo ko! Tanya, I'm sorry. Simula sa araw na to, kakalimutan ko nang may asawa ko. At sarili ko na lang ang hiintindihin ko at hindi na ako muli magtitiwala pa sa kahit na kaninong lalaki lang. Tumaan ka na, Tanya. Kung inaakala nila magiging masaya sila, nagkakamali sila. Simulain pa lamang ito ng magiging bangungot ng panlulukong ginawa nila sa atin. Hindi ko sila mapapatawad. Sinira nilang lahat ng pangarap kong magkaroon ng masaya at simpleng pamilya. Kinasusuklaman ko sila. Ngayong alam ko na ang dahilan kung bakit sa kanya ako ipinakita ang lihim ko. Ikaw ngayon ang magiging bago kong mapapangasawa. Ikaw ang siya kong ipapalit sa malandi kong nobya. Makalipas ang 2 linggo, sumapit na ang panahon ng kabilugan ng buwan. Ang gabing pinakaaabangan ni Arturo,
Yun ang dapat na takdang araw na magaganap ang pag-iisang ganap nila ni Sonia matapos ang kasal. Pero hindi nangyari. Kaya bago pa man dumating ang araw na ito, ginawa na ni Arturo ang lahat para mabaling sa kanya ang nararamdamang pangungulila ni Tanya sa dating asawa. Napapayag naman niya ang dalaga. Isang romantikong gabi ang inihanda ni Arturo sa kanya. Ang gabing yun, walang pagdududang isinuko niya kay Arturo ang kanyang sarili. Siya na isang berhen. Ang siyang magwawakas sa inaakala ni Tanyang matinding karamdaman ni Arturo. Sa kanilang pagniniig, naging daan para mawala ang sumpa ng kanyang pinakatatagong lihim. Pero may kapalit, ang pagiging aswang ni Tanya. Isinalin niya na sa dalaga ang binhing dahilan ng kanyang sumpa. Pagsasakatuparan ito ng tradisyon ng kanyang angkan. Bukal sa loob naman itong tinanggap ng dalaga. Sa matinding galit at hinagpis na naranasan niya, wala nang natirang dahilan para tanggihan pa niya ang bagay na iyon. Sumapit na ang ikalawang gabi ng kabilugan ng buwan, samantala sa bahay nila Sonia at Renan. Ang sakit ng tiyan ko. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Anong nangyayari? Renan! Renan, gising! Renan! Ba! Tutulong yung tao eh. Huwag mo istorbohin. Ang tiyan ko, ang sakit! Tulungan mo ko! Tulungan mo akong pumangon! Ha? Renan! Ano ba naman kasing kinain mo kanina? Alam mo naman ang daming ibinabawal sa'yo ng doktor. Nilantakan mo pa rin. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong kinaing makakasama sa baby natin. Hindi ko ginawa yun. Tulungan mo akong bumangon. Alam, may kakaiba sa tiyan ko. Ano to? Bakit may nakakapa akong basa sa damit ko? Basa ang alin. Huwag mo sabihin pumutok ng panubigan mo. Hindi. Parang hindi galing sa puwerta ko ang basa. Parang sa pusod ko. Ano? Bumuk, Rian. Buksan mo ilaw. Hindi normal na ilang o panubigan ito. Parang ano bang sinasabi mo? Kung binubuksan mong ilaw, makikita natin! Sandali! Ano yan? May aswang sa... Paano natin? Diyos ko! Diyos ko! Rian, ang tiyan ko! Puno ng dugo! Tulungan mo ako! Halimo ka! Lumayas ka rito! Alis! Rian! Ang anak natin! Dalhin mo ko sa ospital! Baka kung napatay na ng aswang na yun ang anak natin! Bilisin mo! Oo, Sonia! Pagdating nila sa ospital, napag-alaman nilang patay na ang bata sa sinapupunan ni Sonia. Isinisi nila ang lahat sa aswang na kanilang nakita sa loob ng kanilang tinitirhan. Wala silang kaalam-alam ng aswang ang may gawa ng pagkamatay ng kanilang anak, kagagawan ni Tanya. Mula nang mamatay ang bata, tuluyan na rin nagkahiwalay ang dalawa. Wala nang dahilan para ituloy pa nila ang kanilang pagsasama. Si Arturo at Tanya. Inilihim nilang dalawa ang totoo nilang katauhan. Umiiwas silang mapanghinalaan at para mapangalagaan na rin ang bagong lahing angkan ni Arturo. Nalaman ni Tanya kung sino ang aninong madalas siyang nakikita sa terasa. Si Arturo yun na matagal lang pinipigilan ang pagkagyatang sumpa sa kanyang katawan.
hanggat wala siyang napapangasawa. Ngayon, tuluyan niya nang niyakap ni Tanya ang kapalarang makipagrelasyon kay Arturo. Bukal sa loob na rin niyang tinanggap ang kapalaran na maging aswang, kapalit ng lahat ng karangyaan kayang ibigay nito sa kanya ni Arturo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig.